Hello everyone! Tara nga't samahan niyo ako sa panibagong pagharap sa hamon ng buhay. Ayan nga at maaga akong gumising para ipag-prepare ang aking mga estudyante at ang aking asawa ng kanilang pagkain para sa kanilang pananghalian. At ako nga din ay babalik muli ng clinic para ipatanggal itong aking machine na nakakabit sa katawan kung saan nga minomonitor ang aking blood pressure. At may kasunod pa akong procedure at yun yung monitoring naman ng aking heart rate. So may ikakabit din ulit na machine at Holter naman ang tawag sa machine na iyon. So yun, tuloy lang ang buhay kahit na mayroon tayong pinagdadaan ng mga ganitong klase ng pagsubok, ay kailangan nating maging matibay para sa ating pamilya. Ayan, para sa kanilang ulam, niluto ko lang naman dyan ay corned beef. Hindi pa niluto, ginisa ko lang yan na walang sibuyas at gusto ng aking bunso na ang corned beef ay walang sibuyas. Ayaw niya ng lasa ng sibuyas sa ganyang klase ng ulam. So, yun. Sinamahan ko na rin yan ng scrambled egg. Hinati-hati ko lang yan para lahat ay makakain. Pinag-iisipan ko pa dyan kung okay na ba yung laki. Baka sobra pa. Ayan, yan naman ang para sa kanyang papa. Okay na yan. So, share na lang. Siyempre, hindi ko rin kakalimutan ayusan ng buhok ang aking anak pag ganitong wala akong pasok. Ready na nga ako dyan para pumunta ulit ng clinic. Tamang suklay na lang si madam at secret lang ha, pero walang ligo yan. Bawal maligo kasi nga may nakakabit na machine sa aking katawan, kaya half bath na lang muna tayo, punas-punas lang, okay na yan. So tiis-tiis lang, ilang araw lang naman yan, 2 days lang. So yan, okay ng suklay, tamang suklay lang. Nakapag makeup na rin ako ng konti dyan. Syempre hindi pwedeng lalabas si madam ng walang kolorete sa mukha. Para kahit walang ligo, ang mahalaga, maganda. Char! Nahirapan akong kumilos dyan kasi nga nakasabit-sabit sa katawan ko yung nakakonect doon sa machine. Medyo ilang gumalaw. At kailangan ko ng rumampa, paalis. Tara, samahan nyo akong bumiyahe. Nagmamadali pero mukhang hindi nagmamadali. Sobrang lakas ang hangin dito sa tricycle. Yung pilikmata ko, mga madam, ay nililipad. Sa mga oras na yan, pinag-iisipan ko kung ano bang una ko palang lalakarin. Ang pagsadya ko sa SSS o yung pumunta muna ako ng clinic kasi may oras ang aking balik ng clinic. Pero naisipan kong pumunta muna ng SSS. Kitang-kita naman dyan na hinihingal na si madam. Nagmamadali na. Kailangan ko siyang mapuntahan para kumuha ng slot or ng number kasi paunahan dyan. Kahit nagpa-reserve ka, kailangan mauna ka pa rin sa pila. So, after ko dito, babalik ulit ako ng clinic. At ito na nga, sa clinic na ako. Ang aking procedure naman dyan ay kakabitan nga ako ng Holter monitoring. Yan, natanggal na sa akin yung pang monitor ng BP. Medyo pumasa yung aking braso kasi sobrang sakit once na siya ay nag-BP or nagpa-pump. May bago na naman akong outfit. Ayan na nga, ang aking OOTD, may belt pang nga. Ito na, bumalik na nga ako ng SSS at naku, talaga naman.
kakalagay lang ng aking pang-monitor ng puso, ay ako'y ginalit ng isang babaeng mahirap umanawa ng kapwa. But anyway, pinag-pray ko na lang siya para matapos na. At sa awa ng Diyos, nakapag-inquire ako para sa aking sadya sa SSS. Aking paalala lang sa inyo mga madam ay maging positibo sa lahat ng oras sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Thank you for watching!